Kinagabihan, isa-isa nang nagsialis ang mga tauhan ni Zacarias para gawin ang kanilang misyon. Gumawa na rin ang mangkukulam na si Alicia ng 3 portal na daraanan ng mga tauhan niyang berserker na pupunta sa sentro ng San Fabian, San Pascual at San Miguel. Gamit ang kanyang natatanging kakayahan, ay naghanap siya ng lugar sa 3 bayan kung saan marami pa ang tao. Una niyang sinilip ay ang San Fabian. Kasalukuyang marami ang tao sa isang plaza kung saan may mga ilaw at may mga nagtitinda ng mga tusok-tusok na pangmeryenda. Kasalukuyang nag-i-enjoy ang mga tao sa plaza ng San Fabian na nakatambay. Ang iba ay nagmimeryenda. Ang iba naman ay walang humpay ang balitaktakan, kwentuhan tungkol sa kaganapan sa kani-kanilang mga buhay at mga balita sa radyo at telebisyon. Nang bigla silang makaramdam ng panlalamig. Abay, nakalipas na ang Disyembre ah. Bakit kakaiba yata ang lamig ng hangin ngayon at biglaan? Wika ng isang matandang babae na napatigil sa pagsasalita noong makaramdam ng panlalamig. Abay, oo nga. Kailan pa nagkaroon ng hamog sa gitna ng plaza dahil sa malamig na hangin? Sagot naman ng isa pang kausap nito. Sa kabilang bahagi naman ay naroon ang mga kabataan na katatapos lang maglaro ng basketball. Nakadalawang game din sila, kaya naroon pa sila, pagod na nagmimerienda, habang pinag-uusapan rin ang kanilang naging laban sa laro. Sabi ng isa, "Paano tol? Uwi na ako. Biglang lumamig ang hangin eh. Baka umulan. Bukas na lang uli." "Okay, sige tol. Uwi na rin kami mamaya kaunti." "Sabay na ako sa'yo, Jerry." Uwi ka naman ng isa pa at agad nang tumayo. Noong malapit na sila sa bandang gitna ng court para magpunta sa entradang bahagi ng plaza, ay agad kumapal ang hamog at nagkaroon ng malakas na hangin. "Hala, ang gara naman. Hamog sa gitna ng plaza ng alas 8 ng gabi?" "Oo nga tol, sayang. Hindi ko dala ang cellphone ko eh. Hindi ko tuloy makukuha na ng video." Wika naman ng isa. Habang nasa ganoon silang pagkikwentuhan, nang may makita silang 3 bulto ng tao na papasalubong sa kanila. "Ano yan tol?" Di mga tao." "Hindi tol eh. Tignan mong mabuti. Kakaibang itsura nila." Napatulala ang isang binata at tinignang mabuti ang imahe ng mga taong paparating. Hanggang sa unti-unting naging malinaw sa kanila ang itsura noong 3. "Halimaw!" Sigaw ng dalawa at akmang tatakbo. Pero agad silang nahawakan ng isang halimaw. Pilit pa silang nanlaban, pero biglang binali noon ang kanilang braso na hawak. Kaya naman napalugmok sila sa simento sa sobrang sakit. "Hala Rosing, ano ang mga iyan? May palabas bang gaganapin rito ngayon? Ang aga naman yata nila magbihis ng costume." Wika naman ng isa, pero natauhan sila noong makitang may 2 binata ang nakalugmok sa may gitna. Papalapit na sa kanila ang mga nilalang na iyon, kaya agad silang nagtayuan para tumakbo. Pero dahil sa kapal ng hamog, kaya hindi nila alam kung saang direksyon sila tatakbo. Namalayan nilang nila na may nakahawak na sa kanilang braso na magaspang na kamay. Nagpumilit pa nga ang mga may edad na para kumawala, pero isang tadyak sa gilid ng binti ang ibinigay sa kanila. Dahilan para mabalian sila ng buto at hindi na makatakbo. Kanya-kanyang sigaw ang mga taong nasa plaza habang natataranta kung saan dadaan para makaalis sa bahaging iyon. Samantala ang mga nasa malayo ay nagtataka dahil bakit makapal ang usok sa plaza. "Grabe naman ang kapal ng usok na yan. Hindi naman amoy sunog. Baka props yan na gagamitin sa mga palabas
kaya may ganyan. Pero sobra naman yan. Hindi na makikita ang mga artista nila kung ganyan talaga kakapal ang usok. Wika pa ng ibang mga nakakita. Matapos makakuha ng tigdalawang tao, ay muli na pumasok sa portal ang 3 berserker na dumating. Kasabay noon ay ang unti-unting pagnipis ng hamog sa paligid. Noong tuluyan ng maging malinaw ang paligid, ay doon palang nakita ng mga nasa malayo iyong mga natirang tao sa plaza na nakalugmok sa kung saan-saan. Karamihan sa kanila ay bumangga sa kung anong nakaharang na bagay. Ang iba naman ay bumangga sa kapwa-tao dahil sa kanilang mabilis na pagtakbo at walang makita na daan dahil sa makapal na hamog. Doon pa lang sila nagsimulang magkagulo at magtanungan kung ano ang nangyari. Samantala sa kampo naman ni Zacarias ay diretsong ipinasok sa kulungan ang 6 na bihag noong 3 berserker. Atin namang dalawin ang sitwasyon ng inang babaylan sa pamayanan ni Apong Melo. Kinabukasan, nanghihina pa si Maris noong siya ay bumangon. 5:30 pa lang noon. "Firilina, bakit po inang babaylan?" Sagot naman ng lambana na biglang lumitaw. Naroon lang naman iyon nakaupo sa mismong pasamano ng bintana. Nakatago lang sa tagabulag para hindi siya makita ng mga tao. "Firilina, totoo ba yung mga nakita ko kagabi? O nananaginip lang ako? Sabi mo sa akin may nagsasagawa ng ritual." "Totoo po yun, inang babaylan. Kailangan mo na pong ituloy ang iyong paglalakbay nang makarating ka na sa Ibisan. Kailangan malaman mo na kung paano maibabalik ang kapangyarihan ng tagabantay. Masyadong marami ang kalaban na umuusbong. Mahihirapan ka kung wala kang makakatulong. Kaya dapat makabalik na rin ang kapangyarihan ng tagabantay." "Pero wala akong magagawa, Firilina, para madaliin siya. Kahit naman wala siyang kapangyarihan, ay patuloy pa rin naman siyang tumutulong sa mga tao." "Tama naman po kayo, inang babaylan. Pero sa pagkakataong ito, ang mga bagong usbong na kalaban ay hindi madadala sa simpleng pamamaraan lang na kayang gawin ng isang tao. Kailangan na ngayon ang espiritual na kapangyarihan ng tagabantay dahil kung hindi, mapapahamak siya sa laban. Hayaan mo, Firilina, bukas ng umaga ay tutuloy na tayo sa paglalakbay. Kakausapin ko lang muna ngayon si Apong Melo para alam niya rin." Matapos iyon sabihin ni Maris, ay nakarinig siya ng mga pagkato. "Inang babaylan, narito na po ang pagkain niyo." Lumapit naman agad si Maris sa pintuan at binuksan iyon. 2 batang babae ang naroon. Dala ang puto na gawa sa kamuting kahoy, tapos 2 buko na nabalatan na. "Maraming salamat dito ha. Ang aga niyo namang nagising." "Opo, maaga po talaga kaming gumigising. Dahil maaga rin naman kami natutulog." "Inang babaylan, may kasama po kayo rito?" "Ha? Wala naman. Bakit?" "Kasi po, narinig namin na may kausap ka eh." "Ah, yun ba? Isang lambana ang kausap ko. Elemento ng kalikasan na nagbabantay at tumutulong sa akin." Bigla namang nagpakita ang lambanang si Firilina. "Kumusta mga bata?" "Wow, ang cute niya naman po. Hello sa'yo, maliit na babaeng may pakpak at maganda." Kumaway-kaway naman si Firilina. "Oh, sige na, bumalik na kayo sa inyo. Pakahanapin na kayo ng mga nanay nyo." "Okay po, inang babaylan. Sige po. Babay babaeng maliit. Aalis na kami." Wika ng 2 batang babae na nasa 7 taong gulang ang isa. Ang isa naman ay nasa 5 taong gulang. Masayang nagkikwentuhan ang dalawa habang naglalakad papalayo. Inilapag ni Maris ang puto sa lamesa. "Firilina, kain ka oh. Masarap ito. Pulot at kinayog na nyug lang naman ang hinalo ng pampalasa dyan. Kaya pwede sa'yo yan.
Tikman mo, dali. Masarap yan. Wika pa ni Maris, tapos nagpunta sa may bandang kusina para lagyan ng butas ang buko na inihatid sa kanya. Pagkabalik niya, ay masaya nang kumakain ng puto ang lambana. Ano, masarap ba? Opo, Inang Babaylan. Mabango pa dahil sa pulot na inilagay. At may malutong rin sa ilalim na mangunguya dahil sa kinayod na nyug at buko na inihalo. Sige, kumain ka lang ng marami. Hindi ko naman yan kayang ubusin. Pagkatapos natin kumain, ay bababa na muna ako kay Apong Melo para makausap ko na siya. Magpapaalam na ako. Masayang nag-almusal si Maris kasama ang gabay niyang lambana. Matapos makakain ay bumaba na rin siya agad. Apong Melo, kumusta po ang mga pasyente natin? Ayos na sila, Maris. Nakabalik na sa kanilang pamilya kagabi pa. Ang sarap lang sa pakiramdam na wala na akong inaalaga ang pasyente sa loob ng kubo ko. Apong Melo, magpapaalam na po ako sa inyo. Kailangan ko nang ituloy ang pag-akyat sa Ibisan. Bukas po ng umaga ako tutulak. Ganun ba? Nakapagpahinga ka na ba ng mabuti? Opo, kahit papaano, kaya ko na po maglakbay uli. Naramdaman niyo po ba ang nangyari kagabi? Oo, iyong pagkidlat at mga kulog na malalakas. Tanda na may nagsasagawa ng isang itim na ritual at lubha iyong mapanganib. Tama po kayo, Apong Melo. Iyon nga, kailangan ko na makarating sa pamayanan ng Ibisan para malaman kung ano ang una ko aasikasuhin. Ang mga tauhan niyo ba rito handa na uli para protektahan ang pamayanan? Oo, Maris. Maliban sa matibay na pader na ginawa mo, nakapaghanda na rin ang maraming palaso na may kamandag ng ahas, palaka at alakdan ang mga tauhan ko. Kahit aswang ay kaya noon pahinain. Sapat para magkaroon ng patas na laban ang mga pangkaraniwang tao na makipagsabayan sa mano-manong labanan. Naitayo na rin ang mga tore na pipwestuhan ng mga nagbabantay sa gabi. Kaya sa tingin ko, kakayanin na namin magpatuloy muli sa aming buhay rito. Okay po, sige. Babalik na ako sa aking kubo para muli magpahinga. Bukas ng umaga, pagsikat ng araw po ako aalis. Sige po, Inang Babaylan. Ipapahanda ko na rin ang magiging baon mo para bukas. Sagot naman ni Apong Melo. Pagkabalik ni Maris sa kubong kanya tinutuluyan, ay muli siyang nahiga upang matulog. Ang lambana naman ay naroon pa rin sa lamesa. Paunti-unting kumukurot doon sa malaking tipak ng puto na iniwan ni Maris sa lamesa. Kinagabihan, nasa may tapat ng kuweba ang mga magagandang aswang na mandurugo na sina Diana, Aubrey at Maxine. Nagsalita si Aubrey. Paano mga sis? Rarampa na ang beauty ko ha? Para makapagpahinga na ako agad kapag natapos ako rito. Siguradong ako ang unang makakapag-uwi ng pinakamaraming bihag. 6 na tao lang ang dala ng mga berserker na galing sa sentro. Isang pamayanan ang iuwi ko rito, mamaya lang kaunti. Simple lang naman ang gagawin roon. Papatay ng albularyo. Tapos, tatakutin lahat ng mamamayan. Walang kahirap-hirap silang papasok sa portal papunta rito. Nice! Iba talaga ang favorite. Madali na misyon ang ibinibigay. Wika pa ni Diana. Kayo ba? Aalis na rin kayo? Oo, para makapagsimula na rin ng maaga. Sagot naman ang dalawa at nagsitayo na rin. Umusal ng orasyon para makagawa ng sarili nilang portal. Nagtawag na si Alia ng 3 berserker at pinalapit kay Aubrey. Susundin niyo lahat ng sasabihin ni Aubrey ha. Siya ang masusunod sa lahat ng gagawin niyo sa misyon. Maliwanag ba? Tumango naman ang 3 berserker at sumunod na sa dalaga noong pumasok na ito sa bilog na portal. Kasalukuyan nagpapahinga ang mga tagapamayanan ni Apong Melo
Nang biglang tumunog ang mga trumpeta na ginagamit nilang signal kapag may dumarating na kalaban. Nagmamadaling nagsibangon ang lahat ng kalalakihan na nagpapahinga na sana at nagsikuha ng armas, sabay punta sa kanilang mga nakatalagang pwesto. Ang mga kabataan naman ay nagsitakbuhan pa itaas, kung saan may isa pang kamalig na ginawa para pagtaguan ng mga matatanda, kabataan at buntis. Ang mga kababaihan naman ay kanya-kanyang kuha na rin ng kanilang mga pana at nakasakong palaso, saka pumesto rin sa kung saan sila nararapat. Ilang saglit pa ay lumabas na mula sa isang portal si Aubrey kasama ang 3 berserker. Nagsalita sa malakas na boses ang dalaga. "Lahat kayong mga narito, inaanyayahan ko kayong sumama sa akin ng matiwasay. Pagpapalit na kayo ng paglilingkuran. Si Apong Abraham na ang inyong magiging bagong pinuno. At isuko nyo sa akin ang pinuno nyo na si Melo. Sa ganoong paraan, walang masasaktan na kahit isa sa inyo at makakapagpahinga na rin ako ng maaga." Walang sumasagot sa mga taong nakatunghay kay Aubrey. Nang lumabas sa kanyang kubo si Apong Melo. "Ako ba ang sadya mo? Dadaan ka muna sa kamay ng nasasakupan ko bago mo ako makuha. Mga kasama, ngayon na!" Sigaw ni Apong Melo. Agad namang pumana ang mga kababaihan. Nagtabi-tabi ang 3 mga berserker upang protektahan si Aubrey. Kaya napuno ng tama ng palaso ang mga berserker. Pero tila hindi man lang ng mga iyon nararamdaman ang sakit. Pinapalo lang ng hawak nilang matalas na espada ang mga palaso at nagkaputol-putol na. Gusto niyo muna ng sakit ha, bago kayo sumunod sa akin? Sa bagay, walang thrill kung walang labanan, di ba? Sige, sugurin niyo ang mga taong narito. Ubusin niyong patayin lahat ang gustong mamatay sa gabing ito. Pagkasabi noon ni Aubrey, ay agad nang naghiwa-hiwalay ang 3 berserker at sumugod sa magkakaibang direksyon. Si Aubrey naman ay agad lumipad at sumugod sa kinaroroonan ni Apong Melo, pero agad nakagawa ng barrier ang matanda, kaya hindi makalapit ang aswang. "Ano akala mo? Ikaw lang ang may alam sa lihim na karunungan? Heto ang tikman mo, bagong-bago ito." Wika pa ni Aubrey at kinuha mula sa kanyang likuran ang palakol na maiksi at manipis, kaya magaan lang iyon para gamitin ng isang babae. Agad iyong inihampas sa barrier at makikita ang guhit ng kuryente na animoy nagkakalamat ang barrier na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Apong Melo at kinabahan. Mukhang hindi magtatagal ang barrier niya. Mas malakas ang gamit na sandata ng babaeng aswang na dumating. Samantala, sa bahagi naman ni Maris, agad siyang nagising noong makarinig ng mga pagkakaingay sa labas. Nakita niya rin noong lumabas sa portal ang isang babae at 3 halimaw. Tamang-tama ang timing niyo dahil narito pa ako." Pabulong na wika ni Maris. Agad siyang nagbihis ng komportabling damit para sa pakikipaglaban. Itim na maong pants, sweatshirt na black, tapos tinali ang buhok. Lumabas na siya agad ng kubo at naabutan niya ang eksenang tinataga ni Aubrey ng palakol ang barrier ni Apong Melo. "Hoy, haliparot! Nasa maling teritoryo kaya dinala ng iyong mga pakpak. Umalis na kayo habang may oras pa." Nagulat naman si Aubrey sa narinig at napalingon. "Uy, akalain mo narito ang inang babaylan? Tamang-tama, ikaw talaga ang nasa top list ng mga pinapahuli sa amin. Sa wakas, hindi mo na kami papahirapan." Wika noon, sabay lipad papunta kay Maris. Sabi naman ni Maris, "Aba, ang bubong ito. Kilala ako na inang babaylan.
pero hindi alam kung anong ibig sabihin noon. Dumampot si Maris ng 3 maliliit na bato. Hinipan niya isa-isa ng orasyon, saka piniti gamit ang hinlalaking daliri. Unang bato ay tumama sa noo ng aswang na si Aubrey habang nasa ere pa ito. Pangalawa naman ay sa balikat. Ang pangatlo ay sa pakpak. Nabutas ang pakpak noon, kaya naging paliko-liko ang pagkakalanding. Walang hiya ka! Bagong tubo lang mga pakpak ko. Pinutasan mo agad. Matagal yan bago gumaling at mawala ang butas. Wika pa ng dalaga. Sabi naman ni Maris, hayaan mo. Mamaya, lalamunan mo na ang bubutasin ko para hindi na sa pakpak. Agad tumayo ang dalagang aswang at hinugot ang kanyang palakol. Sabay sugod agad kay Maris. Isang titig lang ni Maris sa mga bato sa paligid ay agad nagliparan ang mga iyon patungo sa dalaga. Kaya hindi magkanda o gaga sa pag-ilag ang dalagang aswang. Noong malapit na siya kay Maris ay tumalon siya ng mataas. Sabay ambang ipapalo na kay Maris ang kanyang mahiwaga at matalim na palakol. Pero laking gulat niya dahil papalanding na siya sa lupa ay wala na roon si Maris. Nang makarinig siya ng salita mula sa likuran, puro kayabang, mabagal ka naman. Sabay ng isang malakas na pagsampal sa gilid ng kanyang mukha. Pakiramdam niya ay para siyang hinampas ng 10 kilong bakal sa mukha sa lakas ng sampal na iyon. Nagdilim ang kanyang paningin at tumilapon siya sa malayo at humampas pa sa isang puno. Napatingin ang mga berserker kay Aubrey noong humampas ito sa puno. Dahil ilang segundo rin na hindi iyon gumagalaw. Kaya naglakad pa ibaba si Maris kung saan naroon ang mga berserker na nilalabanan ng mga kalalakihan. Noong makita ng isa sa mga berserker na papalapit na si Maris, ay agad iyong naglakad papasalubong. Habang nakataas ang kamay na may dalang espada na tila iyari sa buto ng hayop pero kulay itim. Inang babaylan! Wika ng mga kalalakihan na harang dapat sa halimaw. Sabi naman ni Maris, huwag niyo siyang haharangan. Magsihagis kayo ng 10 sibat papunta sa halimaw na yan. Hindi po tinatablan yan, inang babaylan. Sige lang, gawin niyo lang. Halos magkasabay-sabay na naghagis ng sibat ang mga kalalakihan. Sinalubong iyon ni Maris ng pagkumpas at ginamitan ng telekinesis at kinargahan ng doble-dobleng puwersa. Saka ikinumpas papaturo sa papalapit na berserker. Mabilis bumulusok ang mga sibat at talagang bumaon at tumagos pa sa katawan ng halimaw. Pero napayuko lang ang halimaw at isa-isang pinagbubunot ang mga kahoy na sibat. Ni hindi nakaramdam ng sakit o kahit bumagal. Nakakadalawang sibat pa lang na natatanggal ang halimaw na iyon ay muling kumumpas si Maris. 2 kamay at halatang nahihirapan. Napasunod naman ang tingin ang iba at nagtataka kung ano ang ginagawa ni Maris. Bakit malayo sa halimaw ang turo ng kumpas nito? Ilang saglit pa ay nakita na nila sa ere ang isang napakalaking bato. Siguro 5 tao ang kailangan para mayakap ang palibot noon. Itinuro iyon ni Maris sa berserker na kasalukuyan pang nagtatanggal ng mga nakabaong sibat sa katawan. Pagkabagsak noon ay durug-durug na napabagsak sa lupa. Nilapitan iyon ni Maris. Nakapagtataka na iyon ay buhay pa. Tinignan niya ang ibang parte ng katawan na nadurog. Katawan iyon ng normal na tao. Kulay pula ang dugo at normal ang sukat ng mga buto. Nagpapakawala pa rin ng ingay ang nilalang na iyon habang gumagalaw ang ulo. Dinampot ni Maris ang isang kahoy na sibat. Inorasyonan niya iyon
para maging mas matigas pa kaysa sa bakal. Sa kanya iyon buong puwersang isinaksak sa bungo ng oso na nagsisilbing maskara ng halimaw na iyon. Doon na iyon nagkaroon ng bitak at dahan-dahang gumapang ang bitak hanggang sa sumabog ang mismong bungo ng oso na maskara. Nagulat si Maris sa nakita dahil ang nasa ilalim ng maskara ay isang binata na nasa edad 19 hanggang 20 lang siguro. Maayos ang gupit at malinis ang mukha. Hindi mukhang halimaw o mula sa aswang. Sa itsura at ayos ng gupit ay mukhang tagabayan ito. Hinawakan niya ang maliit na piraso ng bungo ng oso para sana alamin kung anong orasyon o gaano kataas na enerhiya ang nakapaloob roon. Pero mukhang mautak ang may likha. Agad iyong naging pulbos. Napalingon si Maris sa mga kalalakihan na patuloy na nakikipaglaban sa natirang 2 pang berserker. Sabi niya, "Gumamit kayo ng sibat na may bakal ang dulo. Sa maskara niyo isaksak. Kapag nabasag niyo ang maskara, ay mamamatay na ang nilalang na iyan." Agad namang nagsikuha ng reserba nilang sibat ang mga kalalakihan at nakipaglaban. Pero sadyang magaling sa labanan ang 2 natitirang berserker. Isang hampas lang noon pabaliktad ay 2 hanggang 3 kalalakihan ang tumatalsik. Kahit pa pinagtutulungan na nilang hawakan sa kamay at talian sa magkabila. Malakas talaga masyado. Sabi ni Maris, "Magsiatras na muna ang lahat." Agad namang sumunod ang mga kalalakihan. Kumumpas si Maris pa itaas. Biglang lumakas ang hangin. Noong ituro niya ang 2 kamay paturo sa 2 halimaw, ay naging papunta sa 2 iyon ang bugso ng hangin. Iniatras nila ang kanilang paa sa may bandang likuran para may matibay na tindig na hindi mapapatalsik ng hangin. Hanggang sa samahan na iyon ni Maris paunti-unti ng mga maliliit na bato. Napatakip na sa mukha nila ang 2 gamit ang braso. Lalo pang pinatindi ni Maris ang hangin, kaya ang ginawa noong 2 ay ibinaon ang sandata nila sa lupa para makatulong sa pagkapit at hindi sila matangay. Suminya si Maris sa mga kalalakihan na lapitan siya ng 2 lalaki na may hawak na sibat na may bakal na talim ang dulo. Itinuro niyang puntiryahin ang mismong gitna ng maskarang bungo. Tumango naman ang 2 lalaki na nasa katamtamang edad. Pareho silang namumuno sa 2 pangkat ng mga kalalakihan na tagapagtanggol ng pamayanan ni Apong Melo. Kaya asintado sila sa paggamit ng kanilang mga sandata, gaya ng sibat at pana. Magkasabay na bumilo ang 2 sabay bato ng sibat. Dahil sa lakas ng hangin, kaya hindi makagalaw ang 2 berserker. Ni hindi nila nakikita na may babato na sa kanila ng sibat. Kaya diretsyong tumama ang sibat sa kanilang maskara at nabasag. Doon na rin inihinto ni Maris ang bugso ng hangin. Nagsilapit ang mga kalalakihan para saksakin ang 2 berserker. Pero sumigaw si Maris, "Huwag niyo silang sasaktan! Hindi sila ang kalaban!" Nakita nilang tila gulat na gulat ang 2 lalaki at hindi alam ang nangyayari. Napatakip nga sa mukha dahil sa takot na matusok ng sibat. Lumapit si Maris at itinayo sila. "Anong pangalan niyo?" Ako po si Jason." "Ako naman si Rick. Nasaan po kami?" "Anong naaalala niyo?" tanong muli ni Maris. Taga San Fabian po ako, varsity player. Tapos biglang nagkaroon ng hamog sa gitna ng court. Tapos may mga humugot sa amin. Tapos ilang araw kami nakatali sa loob ng isang kuweba. Hanggang sa may isang babaeng nagsagawa ng ritual. Pinausukan niya kami at sinuotan ng maskara na bungo ng oso. Magmula noon
ay wala na kami maalala. Habang kinakausap ni Maris ang dalawang binata, ay naramdaman niya ang paggaspas ng pakpak sa ere, kaya napalingon siya sa likuran. Magaling! Mukhang nakontra mo ang ritual na ginawa ng aming hukluban Pero ayos lang yan, dahil hindi naman ako aalis dito nang hindi ka napapatay. Wika pa ng dalagang aswang, sabay lipan papabulusok kay Maris. Agad na palingon si Maris sa mga nagkalat na sibat sa lupa. Kinumpasan niya iyon ng kamay at itinuro pa itaas, papasalubong sa aswang na si Aubrey. Nanlaki na lang ang mga mata ng aswang noong makita ang hindi niya mabilang na sibat na papasalubong na sa kanya. Pinilit niyang bawiin ang pagbulusok, pero huli na. Isa-isa nang tumarak sa kanyang katawan ang mga sibat. May tumama pa nga sa kanyang bibig at sa mata. Kaya agad siyang binawian ng buhay bago pa siya sumadsad sa lupa. Nakita ni Maris na bukas pa ang portal na pinasukan noong aswang. Kaya muli siyang kumumpas sa ere at nagpaangat ng isang malaking bato. Saka ikinumpas sa loob ng portal. Narinig niya na lang na may mga nagkakalabugan sa loob. Tapos sumara na ang portal na iyon. Lumapit si Apong Melo kay Maris. Apong Melo, makikisuyo po ako. Asikasuhin niyo rito ang dalawang lalaking ito. Hindi sila ang tunay na kalaban. Ginagamit lang sila para pasapian ang masamang elemento sa katawan at hindi nila alam ang nangyayari. Pagpahingahin mo muna sila ng kahit 3 araw rito, saka mo ipahatid sa bayan. Mga taga San Fabian daw sila na dinukot. Kayo namang dalawa, noong nakakulong kayo sa loob ng kuweba, ilan kayo nakakulong roon? Marami po. Mahigit po kami sa 20. Baka nga po 30. Naku, marami-rami palang halimaw ang darating. Kung lahat ng iyon ay ginawang halimaw ng isang hukluban. Manatili muna kayo sa pamayanang ito Huwag kayong aalis basta-basta dahil nagkalat ang mga aswang at rebelde sa kabundukang ito. Kaya kailangan may maghatid sa inyo na taga rito sa pamayanan. Kung bababa na kayo, siya si Apong Melo, ang pinuno ng pamayanang ito. Apong Melo, sila po sina Jason at Rick. Paano? Iwan ko na sila sa inyo. Yung babaeng aswang, sunugin nyo para hindi na masapian pa na kung anong elemento. Okay po inang babaylan. Sagot naman ng mga tauhan ni Apong Melo. Naglakad na nga si Maris pababalik sa kubo na kanyang tinutuluyan. Pagkarating roon ay naabutan niyang nasa loob si Ferilina. Inang babaylan, nakakatakot ang itsura noong mga halimaw na iyon. Nako Ferilina, hindi sila dapat katakutan. Biktima ng pandurukot ang mga taong nasa loob ng maskara ng halimaw. Mga dinukot sila at pinasapian ng masamang nilalang kaya nagkaganoon. Kahit na po, nakakatakot pa rin. Wala na rin naman sila sa kanilang tamang pag-iisip, di ba? Kaya wala silang ibang gagawin kundi ang pumatay. Sa bagay, tama ka naman dyan Ferilina. Pero ang unang tungkulin ko pa rin ay iligtas ang mga taong nasa loob ng maskara. Kasi biktima sila. Hindi naman sila kalaban o kaaway. Kasi mga biktima sila. Hindi rin sila masama o kaaway. Pero kung talagang walang pagpipilian, ay kailangan ko silang paslangin. Pero sana lang, hindi na humantong sa ganoon. Sige na po inang babaylan, magpahinga na po kayo. Diba, bukas na tayo aalis? Oo Ferilina, kaya ikaw rin matulog ka Ayokong inaantok ka habang naglalakbay tayo bukas. Hala, inang babaylan, diwata po ako diba? Hindi po ako antukin. Kaunting tulog lang po ang kailangan ko kada araw. Hindi katulad yung mga tao dahil isa sa 3 bahagi ng bawat araw nyo ang ginugugol sa pagtulog. Minsan nga mahigit pa doon. Oo, tama naman yun Ferilina. Ganito kami ginawa ni Bathala Kaya normal talaga sa amin ito na matulog ng mahaba. Sige, good night na sayo. Okay po. Sagot naman ng lambana at biglang naglaho.
Pero lumipat lang din naman iyon sa isang puno sa labas ng kubo na tinutuluyan ni Maris. At tinamang balikan ang mga kaganapan sa bahagi ni Magnus. Rika, ikaw muna ang bahala kay Ate Althea mo ha. Pupunta lang ako sa asyenda. Kakausapin ko sina Tomby at Pandoy. Sige po Kuya Magnus. Sagot naman ng dalaga. Agad umalis ng mansyon si Magnus at nagtungo sa asyenda. Pagkarating niya roon ay naroon din pala si Mang Ambo. Narito ka pala Mang Ambo. Oo Mags, naihatid ko na mga estudyante natin. Siya nga pala, si Rika, hindi pumasok. May gumugulo raw sa isipan niya at gusto kanya makausap. Oo Mang Ambo, nagkausap na kami. Anong sabi? Hindi maganda Mang Ambo Ha? Bakit? Mang Ambo, naalala mo ang mga pinagdaanan ni Maris dati nung naglalakbay tayo bago siya naging inang babaylan? Oo, palagi siyang may panaginip. Ganon din ang nangyayari ngayon kay Rika. Kinakausap rin siya ng inang kalikasan. Pinapapunta nga siya sa ibisan. Ibig ba noon sabihin, Mags, magiging babaylan si Rika? Oo, at mukhang hindi lang basta normal na babaylan. Magiging inang babaylan siya. Paano si Maris? Iyon ang hindi magandang balita roon Mang Ambo. Dahil base na rin sa mga sinabi sa akin ni Maris dati, napapalitan lang ang inang babaylan kapag namatay na ang kasalukuyang inang babaylan. Kaya kung inihahanda na si Rika na maging inang babaylan, ibig sabihin, hindi tinapos ni Magnus ang kanyang salita dahil si Mang Ambo na ang nagdugtong. Ibig sabihin, mamamatay si Maris? Hindi ko alam ang sagot yan Mang Ambo. Pero sa tingin ko ay nasa panganib siya. Kaya kailangan ko siyang sundan agad sa ibisan. Para kahit hindi siya maging inang babaylan, ay magawa ng paraan na hindi siya mamamatay. Paano ang kasong iniimbestigahan niyo doon sa San Fabian? Pwedeng sa pagbaba na namin yun Mang Ambo. Mas importante na maprotektahan si Maris. Kaya aakyat na kami sa lalong madaling panahon. Hindi na muna kita isasama ha, dahil wala ako ibang maiiwan sa bahay. Isasama ko si Rika at Efraim. Kung si Rika ang magiging inang babaylan, kailangan niya na magtatanggol sa kanya. Lalo at hindi naman siya bihasa sa pagkikipaglaban, kagaya ni Maris dati. Noon kasing unang akyat natin sa ibisan at hindi pa babaylan si Maris, ay marunong na rin talaga siya sa self-defense. Asintado na nga sa paggamit ng pana, di ba? Oo nga Mags, naaalala ko yun. Wala ngang takot si Maris noon Tsaka isipin mo noong panahong iyon, ni wala tayong alam kung paano lumaban. Barilang at itak ang alam natin, hindi pa tayo asintado. Tapos napakaraming aswang na nakakasagupa. May mga baltukan pa na nakasunod rin sa atin. Oo nga Mang Ambo, isa iyon sa patunay na may purpose ang buhay natin sa mundong ito. Kaya hindi tayo pinapabayaan ng puong may kapal na mapahamak. Siya nga pala Mags, naasikaso ko na yung utos mo sa akin. Nakausap ko na ang mga pamilya ng orihinal na may-ari ng lupain ng Hacienda San Carlos. Wala na raw silang balak na maging magsasaka pa rito sa atin. Lalo at hindi sila naniniwala na natapos na ang paghasik ng lagim ng mga San Carlos. Kung gusto raw natin, idibayaran na lang natin sila sa kung magkano ang halagang gusto natin ibayad at pipirma sila ng deed of sale para ikaw na maging legitimate na may-ari ng buong hacienda na sakop ng San Carlos. Di sige Mang Ambo, ayos na yun, bilhin na lang natin. Ganito, kung sakaling matagal pa ang pagpuproseso mo ng deed of sale at wala na ako rito, kumuha ka na lang ng pera. Naroon lang sa cabinet sa loob ng armory. Alam mo naman yun, di ba? Doon mo lang inilalagay ang pera, Mags? Oo naman, wala namang pumapasok doon na iba. Maliban sa atin nila Tomby at Pandoy. Ang alam kasi ng lahat, mga baril lang naman ang naroon. Tsaka may tiwala ako sa mga ampo natin. Alam niyo naman kasi lahat na kapag nangailangan kayo ng pera, ay sasabihin niyo lang sa akin at nakahanda akong tumulong. Sa bagay, may punto ka naman dyan Mags. Paano Mags, aalis na ako. May listahang ibinigay sa akin si Maming Kailangan ko mamalengke. Maiwan na kita rito. Okay, sige po Mang Ambo.
Sila Tomby at Pandoy ba? Nakita mo? Hindi eh. Iilan lang sa mga tauhan mo rito ang nakausap ko. Itanong mo na lang sa bahay nila para hindi ka na maghintay dyan ng matagal. Okay, sige Mang Ambo, ingat ka. Okay, Mugs. Sagot naman ni Mang Ambo at pinaandar na ang dala niyang jeep na service. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayo muli sa part 171. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.